Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong panibagong update ni Papa Dins patungkol dito kay Kyla. Kung matatandaan natin guys, do sa mga nakaraang vlog nito si Papa Dins, ay nakitaan na natin ng napakalaking improvement itong si Kyla. At ang pinakang malaki nga pong improvement na nakita natin dito kay Kyla ay yung siya ngayon ay nagtatrabaho na. Na kung dati, pag siya'y naiinip sa kanilang bahay, ay yung pangangalakal ang kanyang pinagkakaabalahan, ay sa ngayon ay eto, nung mainip siya sa kanilang bahay, ay nag-apply nga po siya ng trabaho bilang trimmer sa garments. Na kung matatandaan po natin, batay sa kwento nito si Kyla, ay ito din yung dati niyang trabaho. Nung panahong hindi pa siya nagkakaroon ng depresyon. Kaya nga doon sa isang reaction video ko po, nasabi ko doon, na sa nakikita kong ito kay Kyla, ay nasa 90% na yung improvement niya. Dahil bukod kasi dito, sa pagpasok niya ito ng trabaho sa garments, ay hindi lang ito yung ating nakitang pagbabago dito kay Kyla. Dahil kung mapapansin natin, pag siya'y kinakausap nitong sila Papa Dins, ay nangungupo na ito. Na kung matatandaan natin yung dating mga vlog dito ni Papa Dins, ay hindi ito nangungupo. Oo lang ang sinasagot nito kay Papa Dins. Pero ngayon, ang galing na niya mangupo. Tapos hindi lang yon. Dahil sa isang vlog ni Papa Dins ay nagpasalamat na rin itong si Kyla. Dahil doon sa ginagawang pagtulong sa kanya nitong si Papa Dins. Lalong-lalo nga yung pagpapagamot sa kanya. Na doon pa nga sa vlog na yon ay naiyak itong si Papa Dins. Kumbaga, diyan natin nakita yung laki ng improvement nitong si Kyla. Kaya nga nasabi nating nasa 90% na yung improvement nito si Kyla. Dahil nga doon sa mga nakita nating napakalaking pagbabago niya kumpara nung una siyang na-vlog nito si Papa Dins. Tapos ito pa, dito sa vlog ni Ka-Business, patungkol dito sa Labong part 1, ay kung mapapansin natin guys dito, nung kausapin nitong si Kyla, itong si Mr. and Mrs. Ka-Business, patungkol nga doon sa sinabi sa kanya ni Kuya Bong, na balak nga daw nito si Kuya Bong na manligaw sa kanya, ay makikita natin guys dito
na habang kausap ni Mr. and Mrs. Ka-Business itong si Kyla, ay mapapansin natin na yung mga sagutan ni Kyla ay talaga namang masasabi natin na matino na. Kahit nga si Mr. and Mrs. Ka-Business ay napansin yung napakalaking pagbabago nitong si Kyla kumpara nga doon sa dati. Kumbaga, hindi pa man ito fully recover o 100% na magaling, pero nakikita natin na malapit na doon si Kyla. Malapit na siya doon sa yugto ng paggaling. Kaya lang, dito sa latest vlog nito si Papa Dins, ay may pinagtapat itong si Papa Dins dito kay Nanay Seni na naging obserbasyon niya dito kay Kyla. Dahil nung ihahatid na nga po nila itong si Kyla dito sa kanila, galing dito sa ka-business house, ay medyo naging bugnutin daw itong si Kyla. Dahil eto nga po, habang sila ay nagbabiyahe papunta doon sa Bulacan, papunta doon sa bahay nito sila Kyla, ay nag-request itong si Kuya Tony ng buko at banana Q. Na alam naman natin na tuwing babiyahe itong sila Papa Dins, nakasama ito si Kuya Tony, ay talaga yan ang hindi nasisiro kay Kuya Tony. Yung pagbili ng buko at banana Q. At dito nga po, dito sa bilihan ng buko, ay biniro dito ni Papa Dins itong si Kyla na ilibre sila. At ang mabilis na masagot dito ni Kyla ay oo. At yun nga, habang bumibili daw sila ng buko at pinapayungan nito si Bugi itong si Kyla, ay tumaas ang boses nitong si Kyla. Tapos habang nasa biyahe nga sila, ay natanong din itong si Papa Dins itong si Kyla patungkol dun sa papacheck up ulit dito kay Dr. Vincent. At sabi nga ni Kyla dito ay ayaw na niya. Dahil okay na daw naman siya eh. Parang okay na daw siya. At yun nga po, noong dating na nila dito sa Bulacan, habang sila naglalakad na papunta dun sa bahay nila Kyla, ay naitanong ni Papa Dins kung nakainom ba ng gamot itong si Kyla. At sabi naman itong si Kyla, ay nainom daw naman niya. Nung araw lang daw na yun, hindi siya nakainom. Kasi nalimutan nga daw niya yung gamot niya dito sa bahay. Kumbaga hindi niya nadala papunta dun sa ka-business house. At nung nandito na nga po sila sa bahay nila Kyla, ay kagad na ikwento nito si Papa Dins kay Nanay Seni yung naobserbahan nila dito kay Kyla pag hindi ito nakakainom ng gamot. Dahil yun nga, kwento ni Papa Dins na nung sila ay bumibili ng buko at hawak nito si Bugi yung payong, ay hiniyawan ito nitong si Kyla. At sinabi din ni Papa Dins dito kay Nanay Seni na nung tanongin nila itong si Kyla kung babalik pa ba ito dun sa kay Dr. Vincent o magpapacheck up pa ba ito, ay yun nga, ang sagot ni Kyla ay hindi na. At tinanong ulit ito ni Papa Dins nang kaharap itong si Nanay Seni. At yun pa rin yung sagot ni Kyla na hindi na nga daw dahil parang magaling na daw naman siya eh. Pero yung sagot niya ay hindi siya sigurado na siya ay magaling na, kundi parang siya ay magaling na. At dito ay nagbigay ng opinion ito si Papa Dins. At ang opinion ni Papa Dins ay mas maganda kung ibabalik nga ito si Kyla dito kay Dr. Vincent para mapacheck up ulit. Para magtuloy-tuloy yung pagpapagamot dito. At sinabi din dito ni Papa Dins na willing naman siya na magpatuloy yung pagsuporta dito kay Kyla hanggang sa ito nga ay tuluyan ng gumaling. At nung tanongin itong si Papa Dins, itong si Nanay Seni, kung ano ba yung pasya nito. At naging sagot dito ni Nanay Seni ay katulad din ng opinion nito si Papa Dins. Ang gusto nga po nito si Nanay Seni ay maituloy-tuloy yung pagpapagamot dito kay Kyla hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Hanggang doon sa 100% na ito'y magaling. Kumbaga,
ayaw man itong si Kyla o tutol man itong si Kyla na siya'y bumalik doon kay Dr. Vincent, ay ito yung pasya ng kanyang ina. At naikwento pa nga dito ni Nanay Seni yung patungkol dito kay Ate Criselda. Na ito si Ate Criselda nga daw po ay dinala na rin nila sa mental hospital. At na-confine ito doon. At doon sa mental hospital nga daw po ay bukod yung turok ay umiinom pa itong si Ate Criselda ng gamot. Kaya naging mabilis ang paggaling nito si Ate Criselda. Kaya ang gusto nito si Nanay Seni dito kay Ate Kyla ay ganun din. Yung mapaturukan ulit itong si Ate Kyla at may tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot. Para nga sa tuluyang paggaling nito si Ate Kyla. At dito guys, ay pinaliwanagan nila Papa Dins itong si Kyla. Kumbaga kinumbinsi nila na muli itong magpa-check up. At sa tingin ko naman nakumbinsi naman itong si Kyla. Sana nga po. Sana nga sa April 8, pagbalik dito nila Papa Dins at sunduin nila itong si Kyla para nga magpa-check up at na maturukan uli at mabigyan uli ng panibagong resetang gamot, ay makumbinsin nila ito ng tuluyan na ipagpatuloy yung pagpapagamot sa kanya. Dahil kung mapapahinto ito guys, itong pagpapagamot dito kay Kyla, ay sayang naman. Sayang naman yung nasimula na. At sayang din yung nakita nating napakalaking improvement na nitong si Kyla. Kung matitigil din lang ang pagagamutan nito. Dahil sigurado na ang lahat ng yan ay mawawala kung titigil ito ng pagpapagamot. Lahat yan. At babalik ulit itong si Kyla sa kung ano siya dati o baka nga mas maging malala pa. Kumbaga, magbaback to zero ulit itong sila Papa Dins. Ay hindi din naman biro yung gastos dito sa pagpapagamot dito kay Kyla. Ay sayang lang, masasayang lang ang lahat. At yun nga, hindi lang yung pera ang masasayang. Yung effort at saka yung malaking development na nakita natin dito kay Kyla. Kaya sana naman talaga. Sana na may tuluyang makumbinsi itong si Kyla na may pagpatuloy yung kanyang pagpapagamot hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. At kung tuluyan itong gagaling at kung totoo din yung sinasabi ni Kuya Bong na may gusto siya dito kay Kyla, na manliligaw siya dito kay Kyla, ay mas mainam yon na bago sila makapag tayo ng relasyon ay yung talagang stable na ang pag-iisip nitong si Kyla. Dahil alam naman natin na itong si Kuya Bong ay hindi din ganon ka-stable ang kanyang isip. Pero dito naman kay Kuya Bong ay may plano naman dito si ka-business na ipatingin din ito dito kay Dr. Vincent para malaman din kung ano bang tamang gawin dito kay Kuya Bong para syempre mag-stable din yung isip nito si Kuya Bong. Ika nga wala namang imposible kung pagsusumikapan, di ba? At ito naman si Kuya Bong ay kahit gaano ito kapasaway, ay alam naman natin na hindi ito susukuan nila ka-business. At ito si Kyla naman sa tingin ko naman hindi din ito basta-basta susukuan nito si Papa Dins At nakikita naman natin na kahit ito ay medyo yun nga, minsan ay nagiging masungit, ay nakikita naman natin yung kabaitan nito si Kyla. Kumbaga yung kanyang pagsusungit ay dala lang talaga ng kanyang depression. Pero makikita mo sa kanya yung pagiging mabait nitong taong ito. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At maraming salamat po doon sa patuloy pong sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga video. At yun, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay
Gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At yun, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga reaction video. At shoutout din po dito kay Ma'am Elina Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa inyo sa patuloy nyo din pong pagsuporta sa akin. At shoutout din po dito kay MK Inday Okray. At shoutout din po dito kay Ma'am Susan Dairo. At ganon din po sa aking mga kasamahang reactor na sila Ma'am Fleurs Channel, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, Annalisa Reality Vlog, at Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabis.